أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, muli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyong lahat. At sa aking mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga oras na ito, ang paksa po na pag-usapan natin ay kabilang po sa mga itinatanong ng mga hindi Muslim sa Islam kung bakit nga ba nagpapatira pa ang mga Muslim o sumusubsub sa lupa kapag sila ay nagdarasal. Isa po ito sa mga katanungan ng hindi Muslim na dapat nating bigyan ng linaw. Unang-una po, bilang isang Muslim ay kinakailangan po na tayo ay sumunod sa turo ng mga propeta dahil ito po ay turo ng nag-iisang tagapaglikha. Kaya ang pagdarasal po na pagpapatira pa ay ito po ay utos ng nag-iisang tagapaglikha. Ganun din na ito po ay pinakadakilang pagdarasal, pagsamba, dahil ang pinakamataas na parte ng bahagi ng katawan natin, ang ating noo, ay ito po ay ibinababa natin sa lupa bilang pagdakila sa nag-iisang tagapaglikha. Ito po ay utos ng dakilang tagapaglikha. At dahil dito ay sinabi sa banal na Quran na kung saan ay sinabi ni Allah, "Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikati wa hum la yastakbirun." Pinakamalapit nitong kahulugan. At tanging sa Allah lamang nagpapatira pa ang lahat ng nasa kalangitan, nasa kalupaan, lahat ng mga nilikha, mga anghel, at sila hindi nagmamalaki. So sa Islam po, ay isa po ito sa turo ng Islam na tayo po ay magpapatira pa dahil ito ay bilang pagsunod sa kautusan ni Allah at bilang pagsunod sa gawain ng mga propeta. Okay. Sa Islam po, yan ang pinakadakilang turo tulad ng sinabi natin na ito po ay gawain o ito po ay ginawa ng lahat ng propeta. Kaya po, dapat nating malaman na ang pagdarasal po na pagpapatira pa ay ito po ay ginawa ng lahat ng propeta. Hindi lamang po si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi sa lahat ng mga propeta ay sila po ay nagdarasal ng pagpapatira pa na ito po ang aral sa Islam. Malinaw po yan dahil ang lahat po ng propeta ay isa po ang kanilang mensahe na pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Kaya ang kanilang pagdarasal ay iisa. Dahil sila ay mga sugo ng nag-iisang tagapaglikha, kaya ang pamamaraan ng kanilang pagdarasal ay iisa din. Dahil ito ay turo na nag-iisang tagapaglikha. Kaya kung makikita natin, maging si Jesus sa Biblia ay siya ay nagdasal ng pagpapatira pa. Katulad ng mga Muslim. Kaya nga sinasabi ng mga Muslim na si Jesus ay isang Muslim, isang dakilang propeta, dahil siya ay nagpatira pa. Kabilang yan doon. Maliban pa sa kanyang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha, siya ay sumamba sa pamamagitan ng pagpapatira pa. Sa Mateo 26:39, sinabi dito na lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin sa Diyos. At marami pa mga talata na si Jesus ay nagpatira pa. Ito yung pamamaraan ng kanyang pagdarasal. Si Abraham, Propeta Abraham, na ama ng mga propeta, dahil nanggaling sa kanya si Isaac at si Propeta Ismail, na sila ang mga pinanggalingan ng mga propeta. Siya rin ay nagpatira pa. Sinabi dito, pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abraham. Pagkarinig ni Abraham ng salita ng Diyos, siya'y nagpatira pa. Ito yung pamamaraan ng pagdarasal ng lahat ng propeta. Kaya ang pagdarasal po na pagpapatira pa, hindi po ito bago, kundi ito po ay iisang pagdarasal ng lahat ng propeta. Dahil isa ang kanilang mensahe at isa ang kanilang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, kabilang sa makikita natin na dapat ay sumusunod tayo sa aral ng mga propeta. Ganun din, halimbawa, ang mga alagad ni Propeta Abraham. Ito ay sa Genesis 17:3 na si Propeta Abraham ay nagdasal sa pamagitan ng pagpapatira pa. Si Propeta Moses at Propeta Harun o si Aaron ay sila din ay nagpatira pa sa mga bilang 26. Nagpunta sina Moses at Aaron sa may pintuan tuldang tipanan at nagpatira pa roon.
Subhanallah. Lahat po ng mga propeta, mga dakilang propeta. Ganon din si Propeta David sa Samuel 12:20. Pagkarinig dito ay bumangon si David, naligo, nagbihis, pumasok sa bahay ng Panginoon, nagpatira pa doon at nanalangin. At maging ang mga anghel ay nabanggit sa Biblia, sa Pahayag 22:87 na 22:7-11. Na kung saan sinabi dito na tumayo ang lahat ng mga anghel na nakapalibot sa trono, gayon din ang mga pinuno at ang apat na nila na nabubuhay, sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. So ito pong pagpapatira pa na nakikita nyo o nakikita ng ating mga kababayan na ginagawa ng mga Muslim, ay ito po ay gawain na ginawa ng mga naunang mga propeta. Dahil iisa po ang ginawa o pamamaraan ng pagdarasal ng mga propeta na ito ang pagpapatira pa. Ngunit, dumating itong si Pablo at sinabi niya na ito ang aking katawan na pinagputol-putol, kainin nyo. At ito ang aking dugo, inumin nyo. So siya po, si Pablo, ang tanging nagbago sa pamamaraan ng pagdarasal ng mga propeta. So yan po ay hindi turo ni Jesus. Ang ginagawa ngayon ni Pablo na aral, na kainin ang katawan ni Jesus at inumin ang dugo ni Jesus, yan po ay aral ni Pablo at hindi po yan aral ni Jesus. Hindi aral ng kanyang mga alagad. Dahil si Pablo hindi po kasama sa kanyang mga alagad. At napakalinaw po na kung babasahin natin ang lahat ng ginawang pagdarasal, pamamaraan ng pagdarasal ng mga naunang mga propeta, ay ito po ay katulad ng pagdarasal sa Islam na ito po ang pagpapatirpa. Dahil isa lamang po ang kanilang mensahe nito ang sambahin ang dakilang tagapaglikha at ganun din na iis ang kanilang pamamaraan na pagdarasal na ito ang pagpapatirpa. Kaya hindi po yan bago. Yan po ay pagdarasal ng lahat ng mga propeta na isinugo ng Diyos na tagapaglikha. Kaya ito po ay malinaw na dapat sundin natin ang mga propeta, dahil sila po ay pinagkatiwalaan ng Diyos na mga propeta sa kanyang mensahe. Sila po ang binigyan niya ng aral, tinuruan niya na ituturo sa mga tao. Ay makikita mo ay nagkakaisa po ang lahat ng propeta sa pamamaraan ng kanilang pagdarasal na ito ang pagpapatira pa. Ay alhamdulillah, ito po ay isa po sa dapat na bagay na malaman ng isang tao. Kapag tayo ay nagdarasal, tanungin natin sarili natin, meron bang itinuro ang Diyos na pagdarasal? Meron bang itinuro ang mga propeta na pagdarasal? Kasi kung meron, dapat nating sundin. Dahil hindi maaari na tayo ay magbago ng sarili nating pagsamba. Dahil kung tayo ay magbabago, ay parang tinuruan natin ng Diyos. Parang tayo ay nakikialam o kaya nagbago ng ating relihiyon. Dahil sa binago natin yung ginawa ng mga propeta na ito ay galing sa nag-iisang tagapaglikha. Nawa po ay nakapagbigay po ng linaw ang ating mga paliwanag sa araw na ito. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo at bumabati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.